Maraming salamat, Majority Leader. Mr. Speaker, ang mataas na singil sa kuryente ay isang mabigat na alalahanin na pinapasan ng ating mga mamamayan sa napakatagal na panahon. Ang layunin ng batas na ating ipinasa ay 20 taon na ang nakararaan ay mistulang panaginip na hindi nagkakatotoo hanggang ngayon. Ang batas na tinutukoy ko na nagreforma sa industriya ng elektrisidad sa ating bansa ay naglatag ng abot-kayang halaga sa singil ng kuryente para sa ating mga mamamayan. Presyong makatarungan, resonable, at dumaan sa rehimen ng isang patas at malinaw na resulta ng kompetisyon. Sa napakahirap na kalagayan ng ating bansa, dahil na rin sa pananalasa ng pandemya, ang pagbaba ng singil sa kuryente ay may malaking kaugnayan at epekto sa mabilis na pagbangon ng ating ekonomiya. Direktang pagpasok ng banyagang pamumuhunan at magiging daan para bumaba ang presyo ng mga pangunahing bilihin at pagkakaroon ng maraming trabaho dahil sa pagbubukas ng maraming pagawaan at mga negosyo na maghahanap ng maraming mga manggagawa at kawani. Ngayon na ang panahon, hindi maraming taon mula ngayon, para makalasap naman ng murang kuryente ang ating mga mamamayan, maging sa panig ng mga lokal na negosyante at mga pagawaan upang mapabilis ang pagbaba ng murang bilihin at serbisyo na naging mailap sa atin, lalong-lalo na po sa mga kapos na kapos sa buhay. Ano ang mga dapat gawin? Una, amyendahan na natin ang Section 10 ng Republic Act 7832 upang tuluyan ng maalis ang tinatawag na system loss dahil hindi naman po kasalanan ng mga consumers ang pagkawala o pagkanakaw ng kuryente. Ito po ay tinatawag na element of risks na alam naman po ng mga kumpanya na may kinalaman sa negosyo ng kuryente. Ang system loss ay dapat balikatin ng kumpanya ng kuryente, hindi po ng mga mamamayan. Pangalawa, hindi dapat ipapasan sa mga consumers ang pagbabayad ng local franchise tax dahil mali po ang basihan nito. Ang franchise tax is computed from the aggregated total of generation, transmission, and distribution charges already paid by the consumers, in addition to paid system loss, metering charges, subsidies, and current property tax. 75% of the total cost of these component charges is shouldered by the consumers, and the distribution utility that owns and applied for the local franchise pays only 25%. Hindi na po makatarungan ito, Mr. Speaker. Pati nga po yung system loss, Mr. Speaker, ay may buwis pa ito at binabayaran pa rin ng mga consumers. Saan ka naman po makakakita ng ganitong patakaran, Mr. Speaker? Ang kuryenteng ninakaw, binayaran na nga, binuwisan pa rin. Pangatlo po, noong Agosto ng nakaraang taon ay naisabatas na natin ang RA 11371 o ang tinatawag nating murang kuryente. Ito po ay para maibsan kahit konti lang ang hapdi na dulot ng mataas na presyo ng kuryente. This law, Mr. Speaker, intended to relieve our consumers from the payment of stranded contract cost, and stranded debts incurred by the National Power Corporation. And these charges will now be offset from the 208 billion allocated government share from the Malampaya Natural Gas Project. Kung ito pala ang layunin ng batas, bakit hanggang ngayon ay binabayaran pa rin natin ang stranded debts ng NBC, Mr. Speaker? Pang-apat,
Marahil ay kailangan na nating ipa-audit sa COA ang mga libro ng Meralco, Mr. Speaker. It appears that there are significant disparities in the energy generation supply purchases of Meralco as reported to the Energy Regulatory Commission and the consumers when compared to the purchase power it declared in their financial reports. While these discrepancies may yield several conclusions, the bottom line, Mr. Speaker, suggests that the consumers are overcharged in billions of pesos annually based on our preliminary findings covering the last several years. Also, Mr. Speaker, in ERC case number 2017-060, the Energy Regulatory Commission allowed Meralco a return to equity of 13.65% only. Yet, analyzing the financials obtained from Meralco's own website, its return on equity was 28% in 2018 and 2019. And that even with the raging pandemic in 2020, its return to equity was still computed at high 21% or 54% more than the allowed cap. Ngayon pa lang, Mr. Speaker, ay dapat na nating suriin ang prangkisa ng Meralco na alam kong may visa pa hanggang 2028. Hindi naman kailangan na hintayin pa nating mag-expire ang kanilang prangkisa dahil ito ay maaaring pawalang visa o kansilahin ng Kongreso kapag nagkaroon ng paglabag sa alinmang termino o probisyon ng batas na ng kanilang prangkisa, ang Republic Act 9209. Ayon kasi sa Section 4 ng kanilang prangkisa, the grantee, ito po yung Meralco, shall supply electricity to its captive market in the least cost manner. Ibig sabihin po, pinakamurang kaparaanan. The grantee should take specific steps, Mr. Speaker, to comply with this provision. Hindi po natin alam kung ang pagdudulit nila ng kuryente ay nagagawa sa pinakamurang kaparaanan. Ito ang dapat nating matukoy. The grantee Meralco shall charge reasonable, just, and competitive power rates for its services to all types of consumers within its franchise area in order that business and industries shall be able to compete. Ito po ang importante, Mr. Speaker. Kapag ang negosyo po at ang ating mga industriya ay nagkaroon ng murang kuryente, mapababa ang costs ng kanilang production, magkakaroon ng competition, at ito ay makakapag-benefit sa ating mga consumers sapagkat magiging mababa ang presyo ng mga bilihin. When the country was hit by the pandemic last year and the people were placed under quarantine for almost 5 months, households were shocked to receive the so-called adjusted billing statements that were based not on meter reading but on such dubious algorithm. Unusual and arbitrary amounts were reflected on consumers' billings that could trigger heart attacks and yet could not be contested because of the mandatory lockdown. Ang totoo po, Mr. Speaker, noong panahon po ng kasagsagan ng pandemya, Meralco claimed force majeure on its power supply agreements. Ano po ang importansya nun, Mr. Speaker? Kapag in-invoke ng Meralco yung force majeure sa kanyang power supply agreements, magiging exempted siya sa pagbabayad po ng mga iba pang mga enerhiya na kanyang binili na hindi niya nagamit. Ang ibig sabihin, Mr. Speaker, makakatipid siya sapagkat excuse siya sa pagbili o pagbayad ng mga sobrang kuryente na kanyang nakontrata. Pero sa halip na ito ay maging benepisyo sa mga consumers sa kasagsagan ng pandemya, kabaligtaran ang nangyari sapagkat lalong tumaas at hindi maipaliwanag kung bakit gano'n ang nangyari.
What happened to the various complaints filed before the ERC? Did the ERC find the amounts arbitrary or unconscionably collected? Did the penalty imposed by ERC for non-conformity to its orders in the amount of 19 million pesos inure to the benefit of its 64 million residents as consumers? ERC must be asked to submit a report for our people to know, Mr. Speaker. Halos 23 billion po bawat taon ang net income o malinis na kita ng Meralco. Ipaghalimbawa na po nating 250 pesos ang karaniwang singil ng Meralco bawat isa sa system loss sa kabuuang 6.4 million residential users. Kapag ito po ay kusang inalis ng Meralco, ito ay may kabuuang halaga lamang na 1.6 billion. Sa Makatwid, malaki pa rin ang matitirang kita nito na 21.4 billion pesos bawat taon. Maliit na kurot lamang po ito, Mr. Speaker, kung ikukumpara sa napakalaking tinutubo ng Meralco. Sa gitna po ng pagdarahop ng bansa at ng kanyang mamamayan, ang gamunggong kurot na ito ay makakabawas sa mahapding kirot sa kanilang dibdib na sanhi ng mataas na singil ng kuryente. Maraming salamat po, Mr. Speaker.